Simbolo ng pamumuno at hitik sa kasaysayan. Yan ang palasyo ng Malacanang. Pero alam niyo ba na bukod sa pagdaan ng panahon, ilang kababalaghan din ang nasaksihan nito? Ang ilang kwento niyan alamin natin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Kasabay ng paggunita ng undas, nananatiling buhay at tila hindi rin matahimik ang ilang mga kwento ng kababalaghan sa loob mismo ng Malacanang. Ang makasaysayang palasyo na itinatagpa noong panahon ng mga Kastila ay ilang siglo ng saksi sa mahalagang pangyayari sa bansa. Ngunit ayon sa ilang kawani, saksi rin ito sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isa na rito si Master Sergeant Ramsam Gardo ng Philippine Army na minsan umanong nakarinig ng mga batang nagtatakbuhan at naglalaro sa Rizal Hall ng bandang alauna. Multonata. Minsan anya din siyang nakakita sa Palace Main Lobby. Natanaw niya raw kasi na may 3 guard ang naka-duty minsang isang gabi. Gayong 2 lamang ang inaatasang magbantay sa lugar. Piniksura na yung buong Palace Main Lobby, gabi din yun. Walang katao-tao yun. Piniksura na yung buong Palace Main Lobby. Ang nakita niya, may tao, nakabarong, pero walang ulo. Para naman kay Rian Cartel, mag-asawang kapwa nakaputi ang nagpakita sa kanya. Nakatanaw lamang sa bintana ng Rizal Hall. Sabi ko, hindi taga dito to. Ito yung mga siguro sinasabi ng mga kasama ko na yung mga nakikita dito. Kulay puti na doon, tapos itsurang mag-asawa na nakatayo lang doon. Nakatingin sa bintana, nakatingin sa labas. Hindi rin makakalimutan ni Lailani de Dios ang kanyang karanasan. Isang pari ang kanyang nakita sa hagdan at madalas din daw siyang makaramdam ng presensya ng mga sundalong tila nagruronda sa loob ng palasyo. Isa po siyang sa baba, meron din po doon mga sundalo nakasalakot. Niyang may sarili ring kwento si Chef Katrina Matias. I was at the stove kasi at that time. I was cooking something and then I felt someone behind me. Parang nakalook over sa shoulder. Pagtingin kong gano'n, I could sense yung itsura niya eh. Pati raw noong panahon ng pandemic, nakaranas din daw siya ng nakakakilabot na pangyayari. Normally, mag-video call ako with my daughter. So I was video calling with my daughter. Tapos parang nasa conference table kami ng friends ko. Hiwa-hiwalay kami. Oh, good night to the titas, I told her. So I put my camera around the table and she was saying good night. And when she got to Tita Mau, she said, "Oh, there's 2," she said. And we were like, "Ha? Anong 2? There were no mirrors or anything, ah." So yeah, there's 2. Does she have a twin? Kung no. So para kami, we had parang naririnig na namin before na there were talaga doppelgangers in the office. At hindi lang mga empleyado ang may karanasan sa kababalaghan. Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. minsan na rin nagbahagi ng kanyang nakakakilabot na karanasan sa palasyo. Tingin mo na gano'n, ramdam na ramdam sa paglalakad ka. Tinitignan ko nilalabas. Sabi nila, ang palasyo ay tahanan ng kapangyarihan. Pero ngayong undas, paalala rin itong hindi lahat ng nananatili rito ay kabilang pa sa mundong ating ginagalawan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.